tunay na Diyos na dapat naman natin sambahin, na ating inaalay ang ating buhay dito sa mundo, dahil para lamang sa ating nag-isang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal ko po kapatid sa Islam, na nandito ngayon, at sa lahat ng nanonood, naka-video tayo ngayon, naka-live, Facebook, at sa lahat po ng mga tagapakinig, at sa lahat ng kamusliman, sa lahat ng sulong ng mundo, at ganoon din po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon na dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalangin po sa Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ang kapayapaan, kakiwasayan, abang awa, at biyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa ating lahat. Allahumma. Muli, Ramadan Mubarak po sa inyong lahat. Para sa ating mga magulang, nanay o tatay, ate at kuya, na busy sa paghahanda ng kanilang mga pagsamba, gabi-gabi, ng tarawih, pagbabasa ng Quran, at iba-ibang klaseng pagsamba ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga iba-ibang paggawa ng maraming kabutihan, nawa ay dayaan ng Allah at kagapin ng mga sakripisyo, ang pag-ayuno at ating mga dua. Nawa at timpalan, nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy ang kanyang biyaya at patawarin ang ating mga kasalanan. Tanggapin tayo sa kanyang pinangakong paraiso, ang Al-Jannah, lalo sa mga tunay na alipin niya na sumusunod at tumatalima sa kanyang mga kautusan. Ang Ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluhating Quran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Ang pagpapaalalahanan, pagpapayuhan ay nakapagbibigay ng kabutihan at kapakinabangan sa mga tunay na mananampalataya o mga kapatid sa Islam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ika-anim na araw ng pag-ayuno ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Whoever fasts in Ramadan with sincere faith, na may pananalig o pananampalataya sa kanyang puso, patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang mga kasalanan." Allah. May nagtanong na kafir. Sabi niya, "Bakit kayo mga Muslim? Nagpapasting kayo pero kumakain naman kayo sa gabi." Tanong na parang nag-iinsulto. O tanong na walang kaalaman, mangmang. Kasi wala kang alam, hindi siya Muslim, hindi niya alam ang Ramadan, hindi niya alam ang pag-ayuno. Siyempre, of course, kapag hindi ka kumain ng sahur o iftar, anong tawag doon? Subhanallah. Intihar. Dapat nagsusuicide. Nagpapakamatay ka, hindi ka kakakain ng gabi. So, dahil sa kakulangan ng kaalaman at kamangmangan, tayo, alhamdulillah, alladhi hadana al-Islam. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Purihin dakilayan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay ginabayan niya sa Islam. Kung hindi tayo ginabayan ng Allah, hindi natin alam ang Ramadan. Hindi natin alam ang fasting. Katulad natin sila na mangmang. Subhanallah. Kaya pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga tinawag na breaking the fast. Lahat ng fasting ay may break, di ba? Kapag hindi ka nag-break ng fast, hindi na fasting ang tawag doon, kundi intihar, suicide. Nagpapakamatay ka na noon pag hindi ka kumain ng iftar. Alam niyo ba mga kapatid,
Hindi kasi naintindihan ng mga kufar. Minsan, kahit Muslim, dahil hindi nag-aral, ako naman sa pag-aaral. Ano ba yung Ramadan? Bakit may Ramadan? Bakit may fasting? Naman pag-aaral, kaya minsan hindi na rin alam. Kaya napaka-importante na pag-aaral ng mga Muslim sa Islam. Hindi maintindihan. Hindi nila alam kung paano nila makukuha ang pinakabuod na mensahe na dala-dala ng fasting o ng buwan ng Ramadan. Hindi katulad ng kasama mo na mag-aaral, masipag ka, mag-ibada, umiiwas sa mga makamagdong bagay. Pag ito yung mga kasama mo, marami yung matutunan at mapapaysa sa buhay mo ang Islam. Kaya pinagpala yung mga Muslim na magkakasama sa ibada, yung taglay nila yung kaalaman, pinag-iingatan nila yung kaalaman. Hindi sila pabaya, hindi sila pasuwan. Nagsasama-sama sila. Katulad ng halimbawa ng ganito. Nagsama-sama tayo, bakit? Para sa iba ng pagkakas ng anak. May mga lectures, may mga nasiha. Nami-maintain natin yung kaalaman ng Islam. Kasi, masipag tayo, maghanap ng kaalaman. Kasama natin yung mga masisipag na sumambaan, maghanap ng kaalaman. Sila yung mga pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung tinatanggap ng Allah ng Allah pag-aayon ng fasting. Kaya dalawang natin ng Allah na masyala, pagsamahin tayo, hindi lang dito sa ibawan ng lupa, hanggang sa kabilang buhay. Kaya, may word sa Arabic na tinatawag na al-imsak. Al-imsak. Ibig sabihin, yung pagpipigil. Pipigilin mo ang sarili mo sa mga pinagbabawal. Lalo sa oras ng iyong pag-aayon. Pinipigilan mo ang pagnanasa ng iyong sarili upang maging matatag ka at magkaroon ka ng pagkataon ng Allah subhanahu wa ta'ala at upang maiwasan mo ang kanyang pinagbabawal at masunod mo ang kanyang gusto, yung kanyang pinag-uutos. Kailangan meron ka rin ng imsak, pagpipigil sa sarili, pag-control sa sarili. So, yun yung siyam. Kaya pinag-utos ng Allah ang siyam. Katulad ng alibawa, kung hindi mo nalalaman, pinag-aralan ng siyam, akala mo ayun lang siya o fasting. Akala mo yung pinigil mo lang ang pagkain at ang inumin. Ang ibig sabihin ng siyam, hindi lang pagpigil sa pagkain at ng inumin. Pagpipigil ng iyong bibig, fasting ng bibig mo. Pagpipigil sa pagsasalita ng mga madalaswa, pagsisinungaling, pag-backbite. Yun yung siyam. Kasama yung pagpigil ng bibig. Ganun din ang natin matang. Kahit man lang sa buwan ng Ramadan, itigil natin yung panunod ng mga TikTok o yung mga madalaswa sumasayaw ng babae. Kasama yun sa siyam. Kasama yun sa pag-aayon mo. Ganun din ang ating kamay. Iwasan natin yung umawak ng sigarilyo, ng alak, ng maraka, tatayakan ng loto, ng wedding. Walang say-say ang pag-aayon mo kung hindi mo gagawin ito. Hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala magpili mo ng pagkain o inumin kung hindi mo ititigil yung malalaswa mong pananalita o yung mga harami stuff. Ganun din ang ating paa. Nagpipigil din ang ating paa sa pagpunta sa mga lugar na kung saan ay haram. Yun ang ibig sabihin ng siyam. Hindi lang basta pag-aayuno na iiwas sa pagkain at ng inumin. Al-imsak, pagpipigil ng sarili, pagpipigil ng desire, pagpipigil ng sarili mo, yung pagnanasa mo sa mga mundong bagay. Alam nyo, ang sarili natin, gusto puro kaligayahan, puro haram. Ang gusto ng sarili natin, gusto haram.
wala tayong isa at hindi pinabutis ng Allah ang siyam, baka lahat tayo dito, puro mga ahlul dunya tayo. Sabihin yung mapagmahal sa mga material na bagay na mundo. Hindi natin pinipigilan sarili natin. Pero dahil sa pagmamahal ng Allah sa atin, subhanahu wa ta'ala, pinagpunan na tayo magsiyam upang makapagpigil tayo ng ating panginasa sa mga makamundong bagay dito sa ibabaw ng lupa. Pagsubok ito sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino sa atin ang papasa, kung sino sa atin ang deserve ng kanyang gantimpala. Alam niyo ba, ang ibang mga gawain na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala kung anong makukuha natin gantimpala, at ang kanyang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam binanggit nila kung yung pwede bigyan ng gantimpala sa atin na pwede gawin ng isang Muslim. Katulad halimbawa, ang nag-aayuno ay makakapasok ng arayan, ng paraiso. Merong pintuan doon na ang tawag doon is arayan. Papasok doon yung mga nag-aayuno o nagsisiyang. Binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patatawarin ang kanilang mga kasalanan. Yun ang gantimpala na binanggit ng Allah at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang magsalakan ng rak'atayn fajr, binanggit din. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Khayrun minad dunya wa ma fiha. Pag nagsala daw ng dalawang raka bago mag-fajr, pag dalawang raka ng wajib, dalawang raka na sunna, mas mainam pa daw sa mundo o wa ma fiha, nilalaman ng mundo ang gantimpala na kapag gumising ka ng maaga upang ikaw ay mabudo at maglalakad ka papunta masjid, magsalak ng dalawang raka at ng adan, makukuha yung gantimpala. Kayo ruminang dunya, wa ma fiha. Subhanallah. Allahu Akbar. Pero ang fasting, sinabi ba ni Allah, binanggit ba ni Allah kung ano ang makukuha natin gantimpala o reward na ibibigay niya sa nag-aayuno? Yung tunay lang nag-aayuno yung hindi yung pinigil lang niya kumain at uminom. Pero hindi naman niya pinigil yung paggawa ng bawal. Hindi yun ang binabagay ng Allah. Yung mga nagsiyam. Hindi yung nag-ayuno o nag-fasting. Pag sinabing kasiyam, kasama na lahat ng parte ng iyong katawan na nag-ayuno. Pinipigilan mo lahat ng mga bagay na masasama. Pinipigilan mo lahat ng pinagbabawal ng Allah. Sila yung gagawin pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kwentang ginawa mong pag-ayuno, pagtigil mo ng pagkain o ng inumin, kung hindi ka naman umigil sa paggawa ng katawan. Hindi kailangan ng Allah ang pagtigil mo ng pagkain at ng inumin kung hindi mo ititigil ang paggawa ng kasamaan o pinagbabawal. Useless. Para ka lang nag-diet. Pero yung spiritual mo, hindi tumaas ang iman mo. Kasi nga, hindi mo hinintuan ang paggawa mo ng mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ لِي. Subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, ang ginawa mong siyam ay para sa akin, sabi ng Allah, at ako mismo ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Hindi natin alam kung anong bibigay ng Allah ng gantimpala. Siya nakakaalam nun. Ano ba ang alam niyong pinakamaganda o pinakamainam na gantimpala? Bro, ikaw. Anong alam mong gantimpala na pinakamataas, pinakamainam na gantimpala na ibibigay siya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pigil mo ng pinagbawal niya, pagkain, inumin at mga bagay na pinagbawal. Anong talaga yung ibibigay ng Allah sa iyo? Fa'innahu li. Dahil kumasa ka sa pagsubok, siya ang magbibigay sa iyo ng gantimpala na hindi niya ibibigay sa ibang nag-aayuno na hinaluan nila ng iba. Alam niyo ibig sabihin?
Ibig sabihin, ibibigay ng Allah ang kanyang gantimpala doon sa nagsiyam. Hindi yung nag-ayuno o nag-fasting. So, alam nyo na ibig sabihin, pag sinabing siyam, kasama ng lahat ng parte ng katawan mo na kumigil sa pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba yung pinapangarap ng isang Muslim o isang mu'min na makuha niya ng gantimpala mula kay Allah? Bro. Ha? Yes. Ano ang inaasahan mong bibigay ng gantimpala sa iyo ng Allah? Maliban dun sa binanggit na ang mga nag-aayuno ay papasok na pintuan ng arayan, paraiso, pagpapatawad ng anumang kasalanan. Ano ba alam niyong pinakamainam na pwedeng ibigay ng gantimpala ng Allah sa iyo dahil nag-ayuno ka para sa Kanya? Pinigilan mo ang pagkain, ang inumin at ang mga haram stuff, yung mga pinagbabawal at sinunod mo Kanyang pinag-uutos. Ano ba ang pinaka-mainam na gantimpala na pwedeng ibigay sa iyo ng Allah na inaasahan natin mga Muslim? Allah. Ano sabi ni Omar? Makapasok sa paraiso. Subhanallah. Binanggit ba ng Allah yun? Na sino man ang ayuno o magsiya, papasok siya ng paraiso. Meron pa bang mas mainam doon? Ha? Wala na? Bro, meron mas mainam pa doon kung pasok ng paraiso? Saan sa paraiso? Arayan. Meron pa bang mas mataas sa arayan? Jannatul Firdaus. Yung dinuduan natin. Allahumma nas'aluka jannatul Firdaus min al-jannah. Subhanallah. Meron pa ba? Kung makapasok ka ng al-Firdaus, meron pa ba mas mainam na gantimpala doon? Yes po. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nakita mo ang iyong Panginoon. Nakita mo ang Allah. Nakita mo ang Rabb. Subhanallah. Kanino siya magpapakita? Magpapakita ba siya ng kaayuno? Nagpapakita ba siya sa magpapakita ba siya sa fasting? Saan? Yung nagsisiyam. Hindi ba sabi ng Rasulullah SAW, merong dalawang bagay na gustong-gusto ng mu'min na makamtan. Ano yun? Kapag siya ay mag-break na ng fast. Mararamdaman niya yung ligaya. Mararamdaman yung pagpupuri, pagdakila kay Allah. Yung biyaya, pinaparamdam sa kanya ng Allah. Yung biyaya na binibigay sa kanya. At ano ba yung pangalawa? Yung makita niya ang kanyang Rabb, ang Panginoon Allah. Allah. Allahumma amin. Di ba pangarap natin yun? Nakita natin ang Allah? So, pag pinatan natin, seryosuhin natin ang ating siya. Hindi lang tayo basta magpipili ng pagkain o ng inumin. Subhanallah. Pagkatapos mag-ayuno o magsiya ng isang mu'min ng 30 araw sa buwan ng Ramadan, ano pinagutos ng Rasulullah SAW? Na pagkatapos mong mag-ayuno ng 30 araw sa loob ng isang buwan ng Ramadan, ano pinagutos ng Rasulullah? Mag-Eid. Kaya naman tayong Eidul Fitr. Bakit natin gagawin yun? Kasi napagtagumpayan natin. Napagtagumpayan natin, nakumpleto natin ang siyam. Hindi lang pag-ayuno o mag-fasting, ang siyam ng 30 araw. Nakaiwas tayo sa kasamaan, sa mga bawal, at nasunod natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinag-uutos. Kaya ang sabi ng Rasulullah, magpunyagi
Magsaya. At dakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Paano magdadama ngayon? Ang aid, ang pagpupunyagi, kung hindi mo minabuti ang iyong siyam, makikilpi ka sa sarili mo. Hindi mo kaya magpunyagi, hindi mo kaya mag-i. Bakit? Kasi hindi mo iningatan ng siyam mo eh. Basta ka lang nagtigil ng pagkain at nang inunin. Hindi ka naman sumamba ng mabuti. Hindi mo dinagdagan ang iyong ibada. Hindi mo dinagdagan ang iyong mabubuting gawa. Hindi ka naman pumunta ng maaga sa masjid para magsunna. Hindi ka nagbasa ng Quran. Hindi hawakan mo ng Quran. Hindi ka nag-aaral sa Islam. Anong ginawa mo sa buwan? Nag-ayun ka ng fasting. Pero hindi ka nagsiyam. Paano ka magdadakila kayo? Paano ka ngayon magpupunyagi? Mismong sarili mo, alam ng sarili mo na hindi mo nakapanan ng totoong siyam. Hindi ka nagbasa ng Quran, hindi ka nag-nawafil, hindi ka nagsunna, hindi mo sinamba ng mabuti ang Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang binigyan ka ng pagkakataon na sumamba, gumawa ng mabuti dahil wala si Shaytan. Walang mag-winis sa'yo. Walang pupulong sa'yo na huwag mong gawin itong pagsamba. Walang pupulong sa'yo na huwag mong gumawa ng mabuti. Wala. Kasi na, binigyan ka ng chance ng Allah na gumawa ng mabuti at dagdagan ang pagsamba sa loob ng sangguan. Kaya mga kapatid, seryosin natin. Hindi ito katulad ng ibang buwan. Ang Ramadan, ang buwan ng Ramadan, hindi katulad ng 11 buwan na kasama niya. Dito sa buwan ng Ramadan na ito, ipinaloob ng Allah ng lahat ng pagkakataon upang tayo ay maging mabuting Muslim, upang tayo ay maging matatag ng kanyang pananampalataya, upang tumaas ang ating iman, upang tayo makapagkarga ng ating sarili ng malakas na iman, upang sa ganon, yung 11 buwan na ating struggle, kakayanin natin bago pa dumating uli ang buwan ng Ramadan. Kung baga sa cellphone, full charge. Hindi ka maglulubat. Paano pa kung hindi mo madatnan ang susunod na Ramadan? Subhanallah. Yun ang isipin natin mga kapatid. Habang tayo'y buhay at malakas, samantalayin natin, sambayin natin ang Allah at ginawa tayong kabutihan. Magbigay tayo ng sadaka sa amin natin makakaya. Financial man, material, physical, anumang bagay, magbigay tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay kanyang mamahalin. Magbasa tayo ng Quran, mag-aral tayo magbasa ng Quran, lahat ng pwedeng mapalagay tayo kanila, gawin natin yung buwan ng Ramadan habang ang mga syaitan ay nakasanikala at nakagapos. Nakabukas ang paraiso at sarado ang impyerno. Napakalaking pabor na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nangangarap tayo lahat na magkatimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at biyayin tayo pagpalain. Yun ang pangarap ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan na ito. Subalit, hindi mo naman sinasamantala. Easy-easy ka lang. Parang regular na din nakatulad din ng ibang buwan. No. Iba ang buwan ng Ramadan, mga kapatid. Kung hindi mo nadarama sa iyong sarili, nakakaiba ang buwan ng Ramadan, kailangan natin mag-recover. Hilingin natin kailangan gabay. Na ipagtulog sa atin yung iman, yung tamis ng pananampalataya. Mamaya magkakarawi tayo. Mag-concentrate tayo. Yung kusyo natin, kausap natin ng Allah. Kinakausap tayo ng Allah.
Huwag tayong magkwentuhan, huwag tayong mag-isip ng iba, mag-concentrate tayo sa ating gagawin tarawih. Eh baka hindi natin nabutan ng susunod na buwan ng Ramadan. Samantalayin natin, kuhanin natin ang kabutihan. Magsala tayo ng nawafil or voluntary prayers. Kung hindi pa tayo marunong magbasa ng Arabic o ng Quran, mag-aral tayo sa buwan ng Ramadan dahil walang mag-whisper sa atin na walang mag-istorbo sa atin sa pagbabasa ng Quran. Ang dami mga marunong bumasa ng Quran, tuturuan nila tayo, magpakita lang tayo na tayo ay desidido matuto sa buwan ng Ramadan na ito. Maghalaka tayo dyan, napakaluwag ng masjid. Bigyan lang natin ng pagkakataon sa sarili natin ng pag-aralan. Para matuto tayo, para maintindihan natin. Pinagpala na tayo, laki ng masjid natin, mga kapatid, subhanallah. Wow. Magbigay tayo ng sadaka sa mga miskin, sa mga nangangailangan. Kahit piso lang, 2 piso. Basta bukod sa loob para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para magkaroon tayo ng hasana. Huwag tayong tamad. Mag-join tayo sa mga jama'a, sa mga congregational prayers. Samantalin natin yung pagkakataon. Hawakan natin ang Quran. Basahin natin ang Quran. Hindi pera na lang ba ang hawak natin o cellphone. Subhanallah. Hindi ka kumakain, hindi ka umiinom, maghapon. Pero hindi rin naman tumitigil sa mga gawain makasalanan. Ano? Tanggap ba o rejected ang ating fasting? Tatanggapin ba ng Allah ang ating pagtigil ng pagkain at ng inumin kung hindi tayo titigil sa paggawa ng kanyang pinagbabawal? Pagkatapos mo mag-fasting, nakapag-break ka, maninigarilyo ka. Ano sa palagay mo? Tanggap ba? Pagkatapos mo mag-break, subhanallah. Isasalpak mo yung headset mo, tapos makikinig ka ng music. After ng mag-gitara, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, maiya tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tanong, paano kung nag-fasting ka at hindi ka naman huminto sa paggawa ng mga kasalanan? Tanggap ba ang pag-ayaw mo? Tanggap ba? Hindi tanggap, mga kapatid. Nagpa-fasting ka nga. Punong-puno ka naman ng mga marites. Subhanallah. Alhamdulillah. Ito pa naman ang paborito ng libangan ng mga kababaihan. Meron din mga kalalakihan. Hindi ba natin alam na ang pagmamarites ay sino ba yun? Yung nanglilibang ka ng kapwa mo kaysa sa nangalunya. Subhanallah. Bakit? Dahil ang paninirang puri ay isang kasalanan na mas masahol pa sa pangangalunya. Mag-ingat tayo mga kapatid. Bakit ba mas masama pa sa zina ang giba o namima? Dahil pwedeng patawarin ng Allah sa tao kung siya ay magtauba matapos makagawa ng pangangalunya. Subalit, hindi pa tatawarin ng Allah ang tao na nanirang puri maliban na siya ay natawarin ng nabiktima niyang paninirang puri. Subhanallah. So, kailangan hindi ka muna ng tawad sa pinasinirang puri bago ka patawarin ng Allah. So, paano hindi ka pinatawad? Kaya umiwas po tayo sa pagmamarites o pagmamaritos. Lalo na kung tayo ay fasting upang mawalan ng kabuluhan ang ating pag-aayo. Subhanallah. Ramadan na Ramadan, nag-enjoy tayo ng kapag-ismis. Hindi ba tayo naiiya? Fasting tayo. Nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ilalim ng Quran? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ajtanibu kathiran
من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه ميتا سبحان الله فكرهتموه إن الله تواب رحيم. Ang pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, pakaiwasan ninyo ang paghihinala. Ibig sabihin sa inyong kapatid na Muslim, tunay ng ibang panghihinala ay mga kasalanan. Kaya huwag tayo mag-isip ng masama sa kapwa natin. Maging positibo tayo para makaiwas tayo sa kasalanan. At sabi ng Allah, at huwag nagmanman sa iba. Huwag tayo magmamanman. O manirang puri sa isa't isa, sabi ng Allah. Huwag mong sisirain ang puri o ibabakbay yung kapatid mo. Masigit pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto mo ba nakainin ang laman ng bangkay ng iyong kapatid? Subhanallah, yun ang katumbas ng kapatid ko ay gumawa ng giba. Para mo daw kinain ang laman ng bangkay ng iyong kapatid. Allahu Akbar, billah. Hindi ba napaka-importante, napakahalaga na meron tayong ganito? Pag-aaral, lecture, nasiha. Paano kung wala tayong ganito? Basta lang tayo sinasamba. Hindi natin alam ang ruling, wala tayong kaalaman. Hindi natin alam na hindi pala tanggap ang sala natin, hindi pala tanggap ang ating pag-ayuno kung hindi tayo nag-aaral. Wala, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katakutan ninyong Allah, katotohanan ng Allah ang siyang nagpapatawad at tumatanggap ng paghingi ng tawad ang pinakamahabagin. Kaya humingi tayo ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo perfecto, mamaya kayo tarawih, magsujud tayo, magsujud tayo, idalangin natin, patawaran ng Allah ang mga kasalanan ng ating pagkukulang, isama natin sa panalangin ang ating mga kamag-anak na may sakit, ang ating mga kapatid na may hirap, at ganoon din yung mga kapatid sa Palestine, sa Syria, at sa lugar na kung saan ay inaati ang ating mga kapatid na Muslim. Wa akhiru da'wana wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.